awesome you are, O Lord. You are mighty in the midst of your people. Hallelujah. You conquer all, O God. Walang bagay na tatayo sa iyong harapan, O Diyos. Walang kasalanan na mananaig sa iyo, O Diyos. Walang gawa ng kaaway na babangon sa iyong harapan. Hallelujah. You conquer all, O God. Hallelujah. You are God omnipotent. Hallelujah. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ay aming pinupuri at sinasamba. Ikaw ay Diyos na mabuti. Ikaw ay Diyos na tapat. Sa iyo ang aming papuri sa umagang ito, Diyos. Sa iyo ang aming pagsamba, sa iyo ang aming pagdakila sa araw na ito. Karapat-dapat ka, O Diyos. Karapat-dapat ka sa lahat ng bagay. Luwalatiin ka sa kapisanan, sa iyong kapisanan, O Diyos, sa umagang ito. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Purihin siya, purihin ang Diyos, mga kapatid. Bago tayo manalangin, ating sama sa prayer, ang prayer request for safety and success. Panalangin mula sa ating kapatid Sister Nora. Ang kanilang sasakyan gagamitin for business tracking. So ating sama sa prayer sa pagkakataon na ito at atin siyang dalangin din at anumang mga bagay na desire. Sabi ng kanyang salita, the Lord will give the desires of the righteous. Panginoon Diyos, purihin ka sa umagang ito. Sa iyo lamang, Panginoon, may balik ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Kanina pa kami ay pinagpala na ng mga mensahe ng awit, O Diyos. Una sa lahat ay pinapasalamatan ka namin for reaching us, O God. Your great and mighty hand, hallelujah, ay umabot sa buhay namin sa huling mga araw na ito, O Diyos. Ang iyong biyaya ay inabot kami sa huling mga araw na ito, O Diyos. Ang iyong pagmamahal sa amin, ang iyong pag-ibig sa bawat isa. Isinugo mo ang iyong salita upang kami ay ibalik sa iyong presensya, O Diyos. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan for all the things that you have done sa buhay namin sa huling mga araw na ito. Sa iyo lamang ang mga papuri, O Diyos. Sa iyo lamang ang mga pagdakila, O Diyos. Hallelujah. Sa iyo ang pagsamba, O Diyos, sa umagang ito. You are worthy of all the praise mula sa puso, sa aming mga labi na aming sinasambitla sa iyong harapan sa umagang ito. Pinupuri ka ng aming mga kaluluwa, O Diyos. Ang buhay na ito na mula lamang sa iyo, ang kalakasan na ito na mula lamang sa iyo, O Diyos, ang hininga ng buhay na mula lamang sa iyo, O Diyos, ay karapat-dapat magsauli lamang sa iyo. Hallelujah. Pinakamailam at pinakamasarap na papuri at pasalamat ay aming inihahandog sa iyo. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon, muli sa isang napakalaking privilege na ipinagkaloob, sa isang napakainam na fellowship sa araw na ito. Hindi ito isang ordinaryo lamang na gawain mo, Diyos. Hindi ito isang maliit na bagay para sa iyo. Ang kasama namin ay ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Sa kanyang salita ay lumitaw ang lahat ng bagay. Sa kanyang salita nagkaroon ng langit at lupa. Hallelujah. Sa kanyang salita lumitaw ang lahat ng buhay. Hallelujah. And everything that has breath, praise the Lord. Bawat isa ay sasamba sa iyo, Diyos. Dadakila sa iyo, magbabalik sa iyo ng papuri at pasalamat. Hallelujah. And we will be forever grateful sa iyong biyaya sa buhay ng bawat isa. We thank you, O God, sa araw na ito, Diyos. Salamat sa isang bagong kalakasan na iyong pinagkalob sa bawat isa. Purihin ka sa buhay namin, O Diyos. Salamat sa iyong patuloy na pag-akay. Salamat sa iyong mga salita na patuloy na nagdadala sa amin sa isang mas mataas na kalagayan sa uling mga araw na ito, O Diyos. O kainam ng mga awit, O Diyos, sa mga mensahe ng awit. Tinatawag mo kami na kami ay bumangon sa uling mga araw na ito, O Diyos. Hinahanap po ang isang buhay na papuri mula sa iyong mga banal. Hallelujah.
Naghahanap ka ng isang mabangong samyo, hallelujah, na pagsamba sa iyong harapan. Oh saints, awake, hallelujah, saints of the Lord. Why slumber when the end is nearing, hallelujah. Bakit pa tayo matutulog at manghihina sa pananampalataya? Yamang mga araw ay napakaisi na ng mga panahon, hallelujah. Then the Lord will call His bride, hallelujah, sa mga araw. And we will hear His voice sa mga araw na ito. And somewhere we will be listening to your call, O God. Tatawag ka sa iyong iglesia, tatawagin mo kami sa kalwalhatian. Itataas mo kami sa iyong kalwalhatian, O Diyos, sa mga araw na ito. Purihin ka sa isang tiyak na pag-asa sa uling mga araw. Hindi kami pinanghihinaan ng loob. Hindi kami pinanghihinaan sa pananampalataya. Dahil buhay ang Diyos na tumawag sa uling mga araw na ito. That He is able, hallelujah, na may magagawa siya sa mga bagay na aming pinagkatiwala sa Kanya. Maging ang aming mga munting buhay na aming pinagkatiwala lamang sa iyo, Diyos. May magagawa ka sa lahat ng bagay. Panginoon, kalakip ang mga panalangin mula sa iyong anak, Sister Nora, kasama ang kanyang tahanan, Lord. Humingi ng biyaya sa iyo that you may bless for a success, Lord, sa isang matagumpay. According to your will, mangyari, O Diyos, sa iyong plano sa buhay nila. Pagpalain ang sakyan na ito, ang close van na gagamitin for business, Lord. Lord, ikaw ang nakaalam ng puso ng bawat isa. Alam mo ang layunin nito, O Diyos, ang purpose, ang panalangin, ang mga kadahilanan, O Diyos, ng mga bagay na iyong pinagkakaloob sa iyong mga banal. Kumuha ka ng kalwalhatian sa mga bagay na ito, O Diyos. Palaguin ang negosyo na ayon sa dalangin ng aming kapatid, Sister Nora. At mula dito, O Diyos, ikaw ang siyang may taas sa kanyang buhay, sa kanyang tahanan. Hallelujah. At anuman ang iyong layunin sa bagay na ito mangyari, O Diyos, at kami sumasampalataya, kasama niya na sumasampalataya, na ito'y magiging isang matagumpay sa iyong harapan, O Diyos, ulit mga araw. Ikaw mag-ingat, Panginoon, ng negosyo na ito, O Diyos, na kanilang itatayo, anuman ang mga bagay na ito, service or tracking, Lord, mag-ingat ka sa bawat parot parito ng sasakyan, Panginoon, na inihahandog sa iyo. Itinataas sa iyo, pinagkatiwala sa iyo ang lahat ng bagay. Kaya purihin ka, sa iyo lamang namin pinagkatiwala ang bagay nito, Diyos. Ang dalangin ng aming mga kapatid sa umagang ito. Ikaw lamang nawa, O Diyos, ang siyang mabigyan ng kapurihan at kalwalhatian. Lord God, muli minsan pa kami ay lumalapit at humihingi sa iyo ng habag at awa for your word. Send your wisdom once again sa iyong iglesia. Tuloy mo kaming dalhin sa iyong salita ng katotohanan sa uling mga araw na ito. Build our faith, O God, at ang maging foundation ng aming pananampalataya ay walang iba kundi ang aming Panginoong Kristo Jesus lamang, na siyang the chief cornerstone ng buhay ng iyong iglesia sa uling mga araw na ito. And without Him, kung wala siya sa buhay namin, wala rin kami magagawa sa uling mga araw na ito. Bless your word, O God, and bless your people. May kami minsan pa ng tawad sa mga bagay na nagawa namin sa nakalipas na mga araw. Ano man mga bagay na ito sa isip, salita o sa gawa, kung kami man ay nakapagbigay ng kalumbayan sa kanino man, pagpatawad mo sa amin, O Diyos, at patuloy mo kaming itayo, turuan, palaguin sa karunungan at kaalaman sa iyong salita. Bless your word once again, Father God. Bless your people. So lamang mabalik ang lahat ng kalwalhatian, kapurihan, pasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. And everybody say amen and say amen. Ating palapakan ng Panginoon. And we say praise the Lord. Praise the Lord. You may be seated for a while. Tayo ay malayo mo na makaupo. At later we will read the scripture. So habang naghahanda ang ating mga kabataan, salamat sa blessing of the message ng mga awit. Salamat sa mga tinig. Salamat sa mga buhay na papuri sa Diyos. Mamaya ay pakitake na lang sa ating mga musician. Ating awitin yung ang title nun, I Stand in Awe.
Kung nagkakamali. I stand in awe. Ang Diyos ay karapat-dapat sa ating mga papuri, mga kapatid. Buhay ba ang Diyos natin sa huling mga araw na ito? Praise the Lord. At pabati muna sa lahat, sa magandang umaga, sa bawat isa. At di ko alam kung nandito yung mga bumiyahe dahil nakita ko sa Facebook lamang may mga bumiyahe na from Samar. So medyo alanganin yung kanilang dating kanina, alas 2 ayon kay Sister Ja. So, salamat sa Panginoon sa kanyang provision sa mga kapatiran mula sa summer, and sa next Sunday, next week ay maaaring may mga kasunod pa sila na darating. At sabi mo kay Pastor Eli, sabi ko, medyo marami kayo ngayon, parang more than 20 sila. Brother Sam, no? Di ba si Brother Sam? Parang more than 20 yata sila. So, ating sama patuloy sa prayer, ang guidance ng Diyos sa kanilang biyahe. So maaaring dahil sa pagod sa biyahe ay maaaring di sila natin makakasama ngayon. So okay, so 2 weeks from now ay daos ang ating joint fellowship, so ating pagandaan ng mga bagay na yan. At mamaya i-follow up na lamang ng ating MC for announcement, and also ang ating year-end Thanksgiving. So, whole day po ang ating year-end Thanksgiving sa last Sunday, December 28. So, huwag nawa natin kalimutan, mga kapatid. At kung mayroong mga invitation sa labas, ng mga gathering, I know, alam niyo na kung ano yung mga dapat i-priority sa kalooban ng Diyos. So, huwag natin kalimutan, yung last Sunday of the month ay para sa akin, ito yung mahalaga para ating iwan ang taon na ito at papasok sa panibagong mga gawa ng Diyos. So, dahil tayo ay galing sa 2 days joint fellowship na hindi natin masyado mapaghandaan ito, so I advise na lamang na magdala tayo ng ating mga sariling lunch at mag-sharing na lang sa lunch, at kung mapag-usapan na mga pagluto ng isang menu ay pwede rin naman po kung ano ang inyong mga suggestion, at ating pagsalusaluhan ang biyaya ng Diyos sa araw na yan. So, ang morning natin ay usual service, at sa hapon ay magkakaroon tayo ng feet washing and communion service. Pero bago yun, siguro ikakat natin ang preaching. So wala tayong preaching sa hapon, pero meron tayong communion sa feet washing at exhortation para bigyan daan ang feet washing and communion. Pero bago yun, magkakaroon tayo ng parang family activity, at sabihan ng Diyos ay may mga bagay lang na gusto lang din ipakita sa atin as one family sa iglesia ito, sa ministry, at kung gaano pa natin lubos na kilala ang isa't isa sa biyaya ng Diyos. So, Lord willing, we will have this family activity. So, by the way, ating, naalala ko Brother Mark. Where's Brother Mark? So, nagpagawa ko sa kanya ng isang simpleng banner. At ang ating, I think, ating magiging tema ay ang Ephesians. Puntahan ko lang sandali yan, Ephesians chapter 4. And also, I admonish you all na, hindi man lahat, pero mapaganda natin, just prepare a song na may tema ng tungkol sa family. So it's about Thanksgiving, about the family Thanksgiving, na ating gagawin sa last Sunday of the month. Sa Ephesians 4, I think, doon kinuha yung tema. Yung version, Brother Mark, nakalimutan ko. So, somewhere here. So, it's about bearing all things in love. So, verse 2, I think,
with all humbleness. Pamilya ng Diyos na binababa in all humbleness, sa verse 2, and gentleness with long-suffering, bearing with one another sa pag-ibig ng Diyos. Okay, so yan yung ating gagawin sa araw na yun, sa last Sunday of the month, sa ating Thanksgiving. Okay, so prepare a song na ang tema ay family. So kung kayo ay isang family or group or company, so kayo nang bahala kung ano inyong kagalakan para sa araw na yun. Okay. So after the service, meron tayong practice din ng ating song offering para sa joint fellowship. And that's why ating samantalay na pagkakataon para sa ilang mga salita ng Diyos. Siguro hindi ko na kayo papatayuin and we will read verses from 1 Samuel. Ating puntahan ng 1 Samuel chapter 15. Palay ng Diyos ang bawat isa sa araw na ito at ang Diyos pa ang magdagdag sa ating lahat. Puntahan natin itong 1 Samuel. Alam natin itong story, no? Verse 13, Then Samuel went to Saul, and Saul said to him, Blessed are you of the Lord. I have performed the commandments of the Lord. But Samuel said, What then is this bleating of the sheep in my ears, and the lowing of the oxen which I hear? And Saul said, They have brought them from the Amalekites, for the people spare the best of the sheep and the oxen to sacrifice to the Lord your God, and the rest we have utterly destroyed. Then Samuel said to Saul, Be quiet, stop, be quiet. And I will tell you what the Lord said to me last night. And he said to him, Speak on. So kung inyong babaybayin yung palitan nila ng sagot ng pag-uusap, ay meron itong mga bigat. So kung ating babasahin, pupuntahan ng ilang ang background ay totoong merong pressure between Samuel and the king Saul, na ang Diyos ang naglagay sa haring ito. Pero sa mga panahon na ito, as we know the story, so ang sabi diyan, Samuel said, When you were little in your own eyes, were you not head of the tribes of Israel? And did not the Lord anoint you king over Israel? Now the Lord sent you on a mission and said, Go and utterly destroy the sinners, the Amalekites, and fight against them until they are consumed. Why then did you not obey the voice of the Lord? Why did you stoop down on the spoil and do evil in the sight of the Lord? And Saul said to Samuel, But I have obeyed the voice of the Lord, and gone on the mission on which the Lord sent me, and brought back Agag, king of Amalek. I have utterly destroyed the Amalekites. But the people took of the plunder, sheep and oxen, the best of the things which should have been utterly destroyed, to sacrifice to the Lord your God in Gilgal. So there's something here, mga kapatid, ng yung the way King Saul speak to Samuel, ay nawawalan siya ng respeto sa likod ng Diyos at sa harap ng Diyos mismo. So Samuel said, Has the Lord as great delights in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He also has rejected you from being king. Atin magsabi ng Amen. Rin ng Panginoon, salamat sa kanyang mga salita. Gusto ko lang mangusap ng ilang mga kaisipan patungkol sa text natin binasa. At dahil meron tayong practice pa mamaya, so sikapin ko 11 at 11:15 ating madismiss. Gusto kong pag-usapan lang itong kaisipan about ating topic is, Do not be stubborn, because this is idolatry. Huwag maging matigas ang iyong ulo dahil ito ay
idolatria o pagsamba sa Diyos-Diyosan. Gusto ko lang ipakita sa inyo mga kapatid sa umagang ito. Una, first of all, being an overseer sa church, para sa akin, nakabahala ang pagpasok ng spirit of idolatry sa kabisanan ng Diyos. Especially sa mga kabataan. Nakabala because ang stubbornness ay nakikita ko na ito ay gumagawa, kumikilos, nangyayari sa ating mga kabataan. And secondly, maaaring hindi tayo aware, especially, attention sa mga parents. That's why, your dwelling sa ating year-end Thanksgiving ay gusto ko magbigay ng ilang mga kaisipan about this. So, hindi ko sinasabi lang mga bagay nito para pahinain ang pananampalataya o kalagayan ng ating mga kabataan, ang youth ministry sa ating panahon. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo, lalo na sa mga magulang, kapag ang isang kabataan, isang bata ay hindi na nakikinig, there is a stubbornness. Kapag ang isang kabataan ay hindi na, isang bata, isang anak, ay hindi na sa atin nakikinig bilang mga magulang, there is a stubbornness sa kanilang mga puso. At ang spirit of idolatry ay kumikilos, nangyayari. At anong resulta nito mga kapatid? Hindi na ang Diyos malulugod. Gusto kong pag-usapan natin ang bagay nito mga kapatid. Do not be stubborn because this is idolatry. At maaaring mag-focus ako sa youth ministry, of course, para sa ating lahat ang salita ng Diyos. Dahil ang Diyos ay, sabi ng kanyang salita, without respecter of person. So walang favoritism ang Diyos, right? Lahat tayo ay subject magpaayos, subject magpaturo. At maaring hindi tayo aware, maaring kulang pa tayo sa pagtingin sa mga bagay. At masyado tayong maaring minsan ay nadadala lamang sa mga sitwasyon. Pero gusto kong sabihin sa inyo, ulitin ko mga kapatid, mayroong spirit of stubbornness na nangyayari within the youth ministry. At gusto kong tingnan ang bagay nito mga kapatid because mahalaga natin makita, like sa ating text na binasa sa 1 Samuel, what happened to King Saul. Maaaring din lang tayo minsan nakafocus sa kanyang ginawa na pag-disobedience. Pero punta natin mamaya ang ilang mga bagay sa part na yon. Now, gusto ko muna tingnan ang bagay nito. What is idolatry? At bakit ito related sa tinatawag na stubbornness? Idolatry is the worship of an idol. As we know, the main pinaka-meaning niya, no? Whether to a physical image, statue, or a person, as if it were a god. Or, so yung idolatry ay pagsamba sa isang idol as if it were a god, or giving excessive devotion to anything other than the one true God. I-take note niyo ang part na yon. Giving excessive devotion to anything. Wala man tayong mga idol or graven images. Pero kapag tayo ay nagbibigay ng devotion, panahon, oras, ng excessive, masyado na tayong buhos sa isang bagay na ito, it is idolatry. Idolatry, according to Webster, is the worship of idols or excessive devotion to or reverence for some person or thing. Kaya yung pagbibigay galang ng sobra-sobra sa tao, ang Diyos ay hindi nalulugod mga kapatid. Ebe po ba? Nandiyan ba kayo? Kaya huwag tayo masyadong ibigay ng si Brother Mike, huwag mo naman ako luluhuran dito. So okay na yung kamay lang. So wala sa ating above sa bawat isa. There's only one above in heaven, and that is our Lord Jesus Christ, the head of the church, sabi ni Pablo.
Idolatry is about yung pagbibigay ng reverence, ng higit, excessive devotion for some person or thing. An idol is anything that replaces the one true God. Kapag masyado na tayo nagbibigay ng focus, ng devotion, ng panahon, lakas, pag-iisip sa isang bagay, at yan na hindi mo nagagawa sa Diyos, that is idolatry. Hindi mo kailangan, kapatid, magkaroon ng graven images, ng mga anito, ng mga anita, ng mga ninyo, ng mga Diyos-Diyosan sa bahay. Magbigay ka lang ng buong buhay mo, panahon sa isang bagay, that is idolatry. At ang Diyos ay nag-command. Alam natin ang first and second commandment ng Diyos. O balikan natin, reviewin natin. Not to make an idol to worship. Exodus chapter 20. Sikapin ito in 1 hour. You shall have no other gods before me. So yun ang una. Yung unang commandment. Ang ikalawa, you shall not make for yourself an idol or any likeness of what is in heaven above or on the earth beneath or in the water under the earth. You shall not worship them nor serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, inflicting the punishment of the fathers on the children. So tingnan niyo mabuti ha. Walang bagay na makakaalpas sa paningin ng Diyos. Lumilipas ang isang henerasyon, ang isang generation na matigas ang ulo, babangon ng mga bagong generation, at hindi ang Diyos mapaglilihiman ng mga pagkakamali o pagkakasala na hindi tinutuwid. At ang Diyos ay totoong makapangyarihan, as sovereign, sabi natin ginawit kanina, He conquers all. Wala sa atin ang makakabangon sa harapan ng Diyos at pagkasabi tayo ay mananagumpay. Ang ating pagtatagumpay ay sa pamamagitan ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan. You see? At ang Diyos na ito na jealous God, pinapakilala ng Diyos sa bayan ng Israel, ay nag-uutos, huwag ka kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Yung number 1 commandment. At ikalawa, yung huwag kayong gagawa ng mga any likeness sa langit, sa lupa, anumang uri ng mga bagay na inaniuan. At inyo, sabi diyan, you shall not worship them nor serve them. Hindi, maaari sabihin natin, Pastor, hindi ko naman sinasamba ang aking asawa. Pero yung sample lang ha, yung iyong pagbubuhos ng iyong paglilingkod, aba, to the max. At hindi mo na may paglingkod yung buhay mo sa Diyos. See? That's idolatry. At ang Diyos, sabi diyan, I'm a jealous God, inflicting the punishment of fathers on the children on the third and fourth generation of those who hate me. So ano pinapakita diyan? Ayaw ng Diyos magkaroon ng ibang Diyos liban sa Kanya. Ayaw ng Diyos na tayo ay gagawa ng mga image sa ating mga kaisipan, sa ating mga puso, may nabibuild ng mga imahe na mas binibigyan natin ng pabor, panahon, lakas. At yan ang gusto ko ipakita sa ating generation, mga kabataan, sa ating panahon. Baka hindi kayo aware, baka hindi nyo nakikita ang scripture na kayo pala ay mga idolatry sa panahon na ito because of your stubbornness. Punta natin mamaya, mga kapatid. So, ang idolatry ay pinakita doon sa first and second commandments na ito ay walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. It is nothing, it is worthless, wala itong bagay na maitutulong sa kanino man. Mamaya, quote natin lang mga scripture. Hindi ka makakakuha ng inspirasyon dito, mga kapatid. Ang makikita mo lang dyan ay ang gandang uri niya, ang gandang pagkakaukit, maaaring yari sa ginto o pilak. At dahil doon nadadala ka ng mga kaisipan na hindi mo alam, ito yung espiritu na kumikilos. Even before, sa mga panahon nakalipas, ay nangyayari na. Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pag-create ng mga bagay na may likeness ng mga bagay sa langit at sa lupa. At alam natin ang history ng humanity. Nangyari yan sa napakahabang panahon. At even hanggang sa ating panahon.
yung mga iba-ibang uri ng mga images, mga ginagawang idols ng mga tao. Kahit nga yung mga artista, kapag ating masyado na binigyan ng pansin, di ba? Yung mga tagasunod ng mga artista, noong mga unang panahon, ng mga kabataan namin, usong-uso yung ginugupit yung mga picture sa dyaryo ng mga artista, nakadikit sa mga walls. Mukha ni Richard Gomez, mukha ni Aga Mulak, at hindi makatulog pag hindi muna, ang gwapo talaga ng aking idol. Diba? Buong panahon, buong kaisipan nandun. So not knowing na ang kanyang ginagawa ay siya ay naging isang idolater na sa harapan ng Diyos. At ang idolatry, mga kapatid, ay walang kabuluhan sa Diyos. And that's why, sa Deuteronomy chapter 7, so ilang mga talata natin titingnan, pag-aaralan, sort of teachings, umagang ito. 7:25 Deuteronomy, sabi diyan, the carved images of their gods, you are to burn with fire. Inuutos ng Diyos na sunugin ninyo mga bagay na ito. Dahil sa Diyos, walang kabuluhan ang mga idols. Kung ito ay may buhay, kaya niyang idepensa ng kanyang sarili sa tunay na Diyos, pero wala siyang magagawa. Destroy all the carved images, burn all the carved images. Wala nagagawa ang mga idols. Sunog, wasak, inuutos ng Diyos. At sabi diyan, you shall not covet. So tingnan din natin mabuti ha. Yung word na covet ay related sa idolatry. You shall not covet the silver or the gold that is on them. So yung mga imahe na mayroong mga dekorasyon ng mga gold and silver. Sabi ng Diyos, huwag niyo kukunin yan, nor take it for yourselves, or you will be trapped by it, for it is an abomination to the Lord your God. Amen. Anumang bahagi doon sa idol na ginagawa ng tao na nilalagyan ng disenyo na gold and silver, kapag ang Diyos ay nag-utos na kayo lang sasakupin ng isang bansa o bayan sa panahon ng Israel ay nasa pagsakop sa Promised Land, anumang mga bagay na mayroon doon ng mga idols at inanyuan at mayroong part ng mga gold and silver, wag na wag nilang kukunin because yun ay bahagi pa rin ng idol, ng imahe. Under curse sa harapan ng Diyos. At kapag ito'y kinuha mo, dahil, ginto nga naman. Pwede mo ipagbili, pwede ipagpalit sa mga goods. Pero yun ay mayroong curse dahil yun ay inanyuan from the images. Kapag ito'y kinuha ng bayan ng Israel, sila ay masasama sa judgment ng Diyos. Kaya sabi diyan, you will be trapped by it, dahil ito ay abomination sa Diyos. At kapag ang Diyos ay nag-utos na wasakin ang lahat ng bagay na mayroong kinalaman sa mga graven images, maaring yung tao na yun na nag-iingat, nag-imbot, nag-covet, dahil sa ginto o pilak, siya ay madadamay sa palo ng Diyos. Siya ay masama sa judgment. At kapag ang Diyos ay humatol, ang Diyos ay nagbigay ng hatol sa mga bagay na ito, ay walang iniiwan ng Diyos, kundi lahat ay kanyang iniutos na wasakin, sirain. Dahil ito, mga carved images sa harapan ng Diyos ay abomination, kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi dapat ito maging part ng buhay ng Israel. Kaya kasama dyan yung word na you shall not covet. Huwag mong ihimputin ang bagay na karumal-dumal sa harapan ng Diyos. And that's why yung word na covet, yung word na covetousness, ay ipinakita rin ni Pablo na ito ay related sa idolatry. Basahin natin ang Colossians. Ang covetousness, ibig sabihin, yung lustful desire for what belongs to others. Yung pagkuha mo ng mga bagay na hindi sa iyo. So that is covetousness. Sa harapan ng Diyos, ito ay isang serious na kasalanan, rooted in idolatry and a lack of contentment. So bakit ka nag-iimbot? Because hindi ka kontento sa bagay na mayroon ka. Nagpapasimula mong kunin sa bagay na hindi sa iyo. Inaangkin mo, sinisikap mong ito'y mapasa iyo, at yan ay covetousness. At sabi dyan ni Pablo, verse 5, Colossians chapter 3,
inyong patayin ang mga sangkap ng katawan na nasa ibabaw ng lupa, itong ating mga katawan na mayroong manifestation ng mga iba't ibang kasalanan. Ano-ano yun? Sabi niya, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, at sabi niya, covetousness, kasakiman, na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung pag-imbot, medyo malalim ng Tagalog yun, no? Pagkuha ng bagay na hindi para sa iyo. At tirin niyo mga kabataan, kapag tayo masyado nauhulog sa mga bagay sa lupa, anumang bagay, sabi ko sa inyo kanina, na nabibigay tayo ng excessive devotion o panahon, lakas, na hindi para sa iyo, ito ay covetousness. Pag gusto mo maging part ng sanlibutan, maging part ng mga bagay sa lupa, gusto mo maranasan yung karanasan ng iyong mga kaklase, kaibigan sa labas, na nag-enjoy sa mga bagay ng lupa, at ikaw na mananampalataya, supposed to be, you know your position, you know your calling, hindi mo dapat itong gagawin sa harapan ng Diyos, pero ikaw ay nadadala ng mga espiritu sa kahanginan, at ikaw ay natututo rin madala ng mga hangin sa labas, kaya yung bagay na hindi para sa iyo, ay gusto mo na rin kunin. Diba? Kaya nga, tinuro ko sa inyo, diba, sa mga youth, na dapat sa mga panahon na ito, we're settled. Ulitin ko lang, yung tanong na nasagot na for how many long years. Tama ba ng isang believer na young people na lalaki ay maghanap ng partner sa labas? We're settled. Alam natin ang kalooban ng Diyos. Be not unequally yoked with unbeliever. Meron pa bang tanong tungkol doon? I hope settled tayo doon. Isang young people na babae na Kristiyano, believer, labas-pasok sa iglesia, worshiping the Lord, papahayag ka pa ba na ikaw ay magpaligaw sa hindi mananampalataya? We're supposed to be settled. Kung ipipilit pa natin, that is stubbornness. At pagiging covetous, yung gusto mo makuha isang bagay na hindi para sa iyo. Yung mga kalakihan sa labas, hindi para sa iyo, believer na sister. Yung mga unbeliever na mga kababayan, hindi para sa iyo, believer na young people. Kung tayo ay magbibigay pa ng maraming panahon, ipipilit ang sarili, that is covetousness. At ang sabi ni Pablo, and covetousness is pagsamba sa Diyos-Diyosan. That is abomination sa harapan ng Diyos. Hindi tayo nakukontento sa gawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya sabi diyan, ano ibig sabihin ng covetousness? Is an excessive, take note, is an excessive greedy desire for things that belong to others. Sanlibutan yun. Nakuha niyo ba mga young people? Bagamat ito'y parang tila para sa inyo, pero para sa ating lahat, sa mga magulang na rin, na maging aware tayo, na hindi pagsunod ng inyong mga anak sa inyong mga payo, ito'y katigasan ng ulo. At ang Diyos ay hindi nalulugod. Hindi nalulugod ang Diyos. At ang Diyos na supposed to be gagawa sa ating kalagitnaan, gagawa sa youth ministry, kikilos ng malaya sa kabataan. Kapag sila ay sumamba, hindi ang Diyos nagtatangin ng tao. Kahit ikaw ay teenager, kahit ikaw ay under 20 or 20 up, kapag ikaw ay sumamba sa Diyos, may Diyos na lumiliyap ng iyong pagsamba, may Diyos na dumidinig sa iyong mga dalangin. Hallelujah! Hindi ang Diyos bingi para hindi marinig ang iyong mga panalangin. Pero dahil sa mga stubbornness na pipigilan, dahil sa mga katigasan ng ulo, at yan ang sinabi ko sa mga brothers sa aming group chat, yung mga young people na ay makinig, sige, hayaan mo na, pagbigyan ng kanilang kagustuhan sa laman, at bahala ang Diyos ang magbigay daan. Dahil sa rami ng payo, pagtuturo, paalala, na hindi binibigyan daan. Covetousness, excessive greedy desire for things that belong to others. Sin as a form of idolatry that puts worldly possessions above God, leading to discontentment. Kaya nga pag mahal na mahal mo na, di ba? Mas priority naman mo na ilabas kaysa sa Diyos. Di ba? Kapag ikaw ay nahulog na doon sa labas, dahil sa kautukso ng mga kaklase, kaya nga sabi ng scripture, na kayo ay umiwas sa
sa mga bad character. Sumisira ito ng ugali, bad company, sabi ni Pablo, I think. Ilayo ninyo mga kabataan ang inyong sarili sa mga bad company. Dahil ito isisira ng iyong character na ang Diyos ang nagbibuild sa atin ng ugaling makadiyos, banal, malinis, sanctified life, at buhay na ipinaglilingkod lamang sa isang Diyos na tumawag sa atin, hindi sa mga graven images. Pero tayo ay sige pa rin. So magpatuloy tayo, sabi sa mga brothers, masyado tayong naabala ng mga katigasan ng ulo ng mga batang ito. That leads to discontent. So dahil hindi na tayo kontento sa ating sarili, nahuhulog tayo sa mga bagay na nagiging reason para ito'y maging mahalaga sa atin at ang covetousness ay pumapasok, gumagawa, and then hindi natin alam tayo ay nagiging idolater sa harapan ng Diyos. So again, anong ibig sabihin ng idolatry? Kapag tayo nagbigay ng excessive devotion, kahit yung trabaho natin, mga kapatid, kapag masyadong buhos na buhos ang panahon sa trabaho, hindi mo na magawang maglingkod sa Diyos. That is idolatry. Excessive devotion to anything other than the one true God. So hindi na ang hulugan na kailangan mayroong imahe para tayo maging idolater. Hindi kailangan mayroong mga santo ninyo sa bahay para tayo matawag na sumasamba sa Diyos-Diyosan. So anything na nagpapalit ng kapurihan sa Diyos, anumang bagay na nagbibigay tayo ng excessive devotion. Kaya lagi natin i-check ating mga sarili sa panahon na ito. Isang araw mangyayari yung ating inawit kanina. The Lord will call the bride in this last age. At yung bawat bagay ng nobya ni Kristo na makakarinig ng kanyang tinig ay kasamang sasalubong sa alapab sa kanyang kaluwalhatian. Nandyan ba kayo mga kapatid? Kayo ba ay nagdi-desire sa bagay na ito na ipinangako ng Diyos? Panahon na para ating ayusin ang ating sarili. Do not be stubborn. Because this is idolatry sa harapan ng Diyos. At ano yung pinapakita ng scripture about stubbornness? Ano nangyari sa panahon ni Haring Saul? Alam niyo ba sa panahon ni Haring Saul, bagamat alam natin ang story, pero ito yung makakatulong sa ating lahat. Tingnan natin yung kabuuan. Sa panahon ni Haring Saul, nang siya'y nagkasala sa harapan ng Diyos, alam niyo ba nagsama-sama na yung covetousness, stubbornness, pagsisinungaling at rebellion sa buhay ni Haring Saul. At ito'y nag-lead sa kanya para siya ay lumayo yung damdamin. At ito'y pinakita sa ating binasa sa conversation ni Samuel at ni King Saul. Nawalan na si Saul ng respeto dahil masyado na siyang nakling sa mga bagay na ginawa niya kasama yung mga tauhan niya. Babasahin natin. Masyado na niyang binigyang diin ang pagtingin sa bayan kaysa sa kalooban ng Diyos. Kaya siya ay unti-unting nalalayo sa salita, sa tinig ng Diyos na binigay sa bayan ng Israel through the prophets, Samuel, and the rest of mga prophets na lumitaw sa bayan ng Israel. At yun pa naging trend sa mga panahon na lumilipas. Kung yung mabasahin yung mga naging hari sa Israel, mas marami doon, sabi ng scripture, they did evil before the Lord. Kaunti lang talaga yung nagsikap na paluguran ng Diyos. Kasama natin si Saul. Kaya ating balikan, sabi diyan, verse 9, but Saul and the people, unang ginawa niya, spared Agag. And the best of the sheep, the oxen, the more valuable animals, yung sa tingin nila na mahalaga, the lambs and everything that was good, so hindi lang mga hayop, it could be gold and silver, and were unwilling to destroy them completely. Hindi nila talaga winasak, but everything despicable and weak that they completely destroyed. Pero kung babalikan natin ang verse 3, ano yung instruction ng Diyos? Anong sabi ng Diyos kay Samuel sa verse 3? Now go and strike Amalek and completely destroy everything that he has. Ano mang meron doon sa Amalekite, sa buhay nila, sa lahat ng pag-aari nila. Destroy everything that he has
and do not spare him. Huwag ka magtitira kahit isa. Ano mga bagay? Ito yung instruction ng Diyos na inawit natin kanina, the omnipotent God. Ang Diyos ng Israel ay may salita, may boses siya, may tinig na ipinapadala sa bayan ng Israel at sa hari. Ito yung kanyang instruction. Put to death both men and women. Kung baiiralan natin yung ating laman, totoong maaawa tayo. Why? Bakit? Pero ang Diyos ay sovereign. Alam niya ang kanyang ginagawa, mga kapatid. Hindi siya gumagawa ng bagay na nalabas sa kanyang, ang sabi ng Scripture, His ways are just. Ang kanyang mga daan, plano, ginagawa ay matuwid. Who knows these people? Ay mga taong nabuhay sa panahon na yan na sobrang sasama ng buhay. Totoong sila ay, sabihin natin talagang malayo sa kalooban ng Diyos, and that's why ang Diyos ay nag-utos, put to death both men and women. Hindi lang itong mga men and women, child and infant. Kaya nga yung mga atheist, isa yan sa mga tawag niyan tumitira sa mga kasulatan. Tingnan nyo, kung ang Diyos ay mabuti, bakit? Mga sanggol, pinagpatay? Why? Pero hindi natin alam kung ano yung behind sa kaisipan ng Diyos. Why? He's giving this instruction. Ang mahalaga, gawin natin ang sinabi ng Diyos. Ito yung kalooban niya. And who knows? These people. Siguro pag-aaral natin itong buhay ng Amalekites ay sobrang sasama ng ugali sa harapan ng Diyos. Child and infant, ox and sheep, camel and donkey, so lahat ng kabuhayan. Anong utos? Lipulin ang lahat ng tinatangkilik. Pero ang unang ginawa, ito yung unang ginawa na kasalanan ni Saul. Number 1, hindi pagsunod sa utos. Yung mga nagtitake note, take note ninyo. Hindi pagsunod sa utos. Inuutusan, sinasabihan, pinapangaralan, tinuturuan, hindi pagsunod sa utos. When you disobey, kapag ikaw ay hindi na gumagalang, you need to tell lies. Kailangan mo na magsinungaling para i-cover up yung mga lies. Di ba? Kailangan mo na gumamit ng mga salita na para matakpan yung mga hindi mo ginawa talaga. Anong sabi doon sa binasa natin? Pagpasok ni Samuel sa eksena, anong sabi ni Saul? Ating balikan yun. Sa verse 13. So Samuel came to Saul, and Saul said to him, Blessed are you of the Lord. So napaganda na kanyang bungad. I have carried out the commandments of the Lord. Aking tinupad ang utos ng Panginoon. Whoa. Ano yun? Pagsisinungaling. Ikalawang bagay, yung una, hindi pagsunod sa utos. Ikalawang bagay, yung pagsisinungaling ni Saul. Sinunod ko ang utos ng Diyos, Samuel. Sinungaling. Di ba? At ano sabi dyan? Samuel said, What then is this bleating of the sheep? So hindi na pagkaila dahil may mga umuungal, yung mga hayop nakalimutan siguro pakainin ni Saul. Nag-iiyakan na. Nakalimutan siguro ikulong sa mga kuweba para hindi makita, para hindi marinig ang ingay e narinig ng lingkod ng Diyos. What then is this bleating of the sheep in my ears and the bellowing of the oxen which I hear? Ibig sabihin, merong pruweba. Listen, mga kapatid, sometimes, kahit meron ng witnesses, meron ng mga bagay na nakakita, sige pa rin ang pagsisinungaling natin. Huwag niyo kalimutan, bahagi ito ng idolatry. Stubbornness that leads to idolatry. Hindi pagsunod ng utos, number 1, na ginawa ni Saul. Ikalawa, pagsisinungaling sa Diyos. At si Saul ay ganoon na lamang magbigay galang sa lingkod ng Diyos. Not knowing, walang bagay na may datago sa Diyos. Sino pa mag-amen sa umagang ito? Ito ba yung totoong Diyos natin pinaglilingkuran? Alam ng Diyos ang lahat ng bagay sa buhay natin? Alam ng Diyos ang iniisip mo ngayon, kapatid? Alam ng Diyos ang desire ng puso mo ngayon? Alam ng Diyos ang iyong mga panalangin sa umagang ito? Hallelujah!
alam ng Diyos sa mga bagay na ating ipinagkatiwala sa Kanya at higit sa lahat alam natin dahil may ginawa na siya noon, ngayon at sa bukas, hindi siya nagbabago na Diyos. That's the true God na ating sinasamba at pinaglilingkuran. And here is King Saul. Nangatwiran siya, they have brought them from the Amalekites for the people. Nagturo pa siya, for the people spared the best of the sheep and oxen to sacrifice to the Lord your God. At ano nangyari dyan? Unang pinapakita sa part na yan, na hinayaan ni Solomon, ni Saul na bigyan daan ng kagustuhan ng bayan, and that leads to rebellion. Hindi pagsunod sa Diyos, pagpagigit ng kagustuhan, so that is rebellion. So una, hindi pagsunod sa utos. Ikalawa, pagsisinungaling. Ikatlo, yung rebellion. Kaya nga binanggit doon, di ba? Yung rebellion daw ayon sabi doon is as the sin of witchcraft. And then, pagdating sa verse 20, ikaapat na ginawa ni Solomon sa harapan ng Diyos na hindi nagbigay lugod sa Diyos. Verse 20, then Saul said to Samuel, I did obey the voice of the Lord. So sinungaling talaga, di ba? I did obey the voice of the Lord. For I went on to the mission on which the Lord sent me, and I have brought Agag the king of Amalek, and have completely destroyed the Amalekites. So sa panahon na ito, o sa part na ito, ay pinapakita naman na si Haring Saul, he is refusing to admit his fault. So yung apat na yon ang nagpabigat sa kanyang sitwasyon sa harapan ng Diyos. At ito yung aking nakikita, sabi sa inyo kanina, na ito ay gumagawa kumikilos sa kapisanan ng mga kabataan. Una, hindi pakikinig sa utos. Ikalawa, pagsisinungaling. Kahit nakita na, ayaw pang umamin. You see? At hindi pag-admit ng false. Ikaapat. O ikatatlo, yung rebellion. Hindi na gumagalang sa magulang, hindi na gumagalang sa mga magagawa, ayaw na makinig sa mga utos. Yan ba yung mga kabataan na ibinabaw ng Diyos sa huling mga araw na ito? Para sa akin, hindi gayon ang Diyos. Kaya mga magulang, I just want you to be aware that the spirit of stubbornness is working. Alam naman ng mga kabataan na ito na sila ay, no. Again, ulitin ko, hindi ko ito binabanggit sa iglesia para ibaba ang kondisyon ng mga kabataan, kundi gisingin tayo mga magulang. Are you aware ng ating mga anak kapag hindi nakikinig, ito ay nagpapakilala ng katigasan ng ulo, ng puso. Yung hindi pagsagot, kapag tinatanong, saan ka na? Kamusta ka na? Mas pinipiling malahimik, mas pinipiling wag na sumagot. Ano yan? Kawalan ng respeto sa magulang. At ang isa sa mga commandment ng Diyos, give honor to your parents. The 5 commandments, pang-5th, na mayroong pangako ng buhay. So what is wrong? Sa panahon ni King Saul, kaya sabi ni Pablo, na-record yung history for our admonition. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos na mayroong mga history, mayroong mga kaganapan, may mga pinangyari ang Diyos para sa ikatututo natin, sabi ni Pablo, and if you are willing to be learned, ibaba mo ang puso mo sa harapan ng Diyos. Ano natin higit ang ating gusto? Mga young people. Kami namamanhik sa inyo, mga magulang, gising. Tingnan natin ang part na ito. Ang hindi pagsunod, pagsisinungaling ni Saul, rebellion ng bayan, refusing to admit the fault, ay nagresulta ng stubbornness. Kaya tingnan niyo, ang pinakita ng Diyos kay Samuel, rebellion is as the sin of witchcraft. Kapag ito ginawa mo, ikaw ituwad na rin sa witchcraft ng mga walang kilalang Diyos, mga tumatawag ng mga iba-iba mga espiritu. And, yung malagang bagay, stubbornness, sa Tagalog, please, ano sabi dyan? And stubbornness is as iniquity and idolatry. So, hindi lang siya idolatry, mayroon pang kasamang iniquity.
Stubbornness, katigasan ng ulo, is as iniquity and idolatry. Katigasan ng ulo. At ang sabi diyan ni Samuel, because you have rejected the word of the Lord, He also has rejected you from being king. So dahil sa hindi pag-recognize, yun ang sinasabi diyan, dahil sa hindi mo pagkilala sa kalooban ng Diyos, number one, sa mga lingkod ng Diyos na ginagamit sa iyo to teach, to learn, para ikaw ay matuto, maturuan, and you are rejecting this work na ginagawa ng Diyos, anong mangyayari sa atin? Kung ang mga kabataan hindi makikinig, hindi magpapaturo, anong gagawin ng Diyos? Ang Diyos ay hindi liko para hindi siya magdisiplina. Siya mismo nagsabi kay John, as many as I love, I rebuke and chasten. Kaya sila nagtuturo, kaya sila nagpapalo, nagpapaalala, nagsasaway, dahil mahal ka ng Diyos. Dahil ang Diyos ay may care sa iyo, ang Diyos ay may malasakit sa buhay mo. Kaya kung tayo ay grateful sa umagang ito, sinong grateful na kasama ko sa umagang ito? Ano sabi na ating inawit kanina? Then sings my soul. Kaluluwa ko, ikaw ay sumamba sa Diyos. And alalahanin mo yung mga benefit na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Alalahanin mo yung panahon na ikaw ay tinawag ng Diyos. Alalahanin mo yung panahon na ikaw ay inalagaan ng Diyos. Hallelujah! Alalahanin mo yung panahon na ikaw ay inaluga ng Diyos. Iningatan ka sa iyong paglaki spiritually. Alalahanin mo yung biyaya niya na kumilos sa iyo, nagligtas sa iyong mga daan, naghawi ng mga problema mo sa buhay. Hallelujah! Nagpagaling na yung karamdaman, nagpakain sa iyo, hindi lang material, kundi lang espiritu. Are you grateful for these blessings of the Lord? Then sings my soul, my Savior God to thee. Hallelujah! Dahil dakila ka sa buhay ko. Because you're great. How great you are. Kung atin lamang na ikilala, kung nakikita lang ng mga kabataan sa ating generation, kaya nga sa mga nakalipas, ito yung ating naging battle cry. Pray for the youth. Tingnan nyo, iba sa inyo, inaantok. Kamusta? Ano ginawa nyo kagabi? Nagbabad ba kayo sa internet? Naglaro? Sa halip na ihanda ang sarili sa gawain. Because you have rejected the word of the Lord, then He also rejected you from being king. Nabanggit yun na sa inyo one time na sa history ni King Saul, nang ipakilala ni Saul sa kanya na ang Diyos ay hindi na nalugod at siya ay sinabihan ng Espiritu ng Diyos ay hindi nagagawa sa iyo. Basahin niyo yung history ni King Saul. Si Saul ay halos masiraan ng isip. It's like a torture na parang biglang naisip niya, hindi na ang Diyos nalulugod. Hindi na ang Diyos kikilos. Sa aking mga dalangin, wala nang Diyos na makikinig. Hindi na ang Diyos may bibigyan ng pabor. Di ba? Yung pagkilala sa iyo na ikaw ay pababayaan ng Diyos. Ang Diyos, sabi sa ating binasa, ipinahintutan ng Diyos kung mamatigas ang ulo sa paggawa ng kasalanan, Romans chapter 1, 2 and 3. Ipinahintulot sa paggawa ng mga kalikuan, mga kasalanan, dahil ayaw makinig. At yan ang pinupoint ni Samuel kay Saul, you did not listen to the voice of the Lord. Bakit mo ginawa ang bagay na ito? Hindi mo ba alam na ang rebellion is a sin of witchcraft and ang stubbornness, hindi ba alam na mo yung people ito, ang katigasan ng ulo ay pagsamba sa Diyos-Diyosan at ang Diyos ay hindi nalulugod sa bagay na ito. Come on, let's listen. Bangon tayo mga kabataan. Sabi ni sa Isaiah, let the light shine in you. Let the glory of God shine in you. Hindi kayo tinawag para sa walang kabuluhan ng Diyos. Hindi kayo tinawag para kayo ay maging vessel lamang ng dishonor. Kayo ay binangon para a vessel of honor. Holy, sanctified. Nagiging pagpapala yung buhay. Pag may isang young people dito na tatayo behind the pulpit, ang buhay niya ay nagiging isang malaking hamon sa lahat. Nagiging bigyan ng inspiration. Bakit ito yung damdamin ng inyong lingkod? Because
Malaon ng mga panahon, supposed to be ginagamit na. Itong mga kalalakihan, o may ginagamit na nga, ginamit na. Pero what's happened? Dahil hindi tayo nakikinig, and then, mangyari ang sinabi ni Haring ni Samuel, the Lord will also reject you as a king. So, ano ibig sabihin yan? So, I have 30 minutes, 35. Disobedience will cause God to reject His people. What happened parating sa verse 23? As the Lord has great delight, kaya nga kahit anong samba natin, again, mga young people, handog tayo ng handog sa Panginoon, awit tayo ng awit, pero meron tayong mga bagay na hindi naayos. That is stubbornness. As the Lord delight in burnt offerings, yung mga handog ninyo, meron bang nalulugod na Diyos? As in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey. Quote and quote and quote. Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed. Yan. Kailan pa kaya makikinig ang ating mga kabataan? I hope. I'm still praying. Kaya sabi ko, Panginoon, yung dream na pinakita mo sa akin ay talagang merong malalim na ibig sabihin. Doon sa dream, nahulog yung bata sa boat, ako lang nakakita. Baga matatakot ako sa alon. Nag-doubt ako sa una na i-save. Pero ako'y humingi ng lakas sa Diyos. Dahil hindi ko na alam kung ano yung ginagawa ng iba. Dahil nasa bangka nga, medyo malaking bangka na marami sakay. Nandun ang mga kapatiran, mga elders nakita ko. At ako lang yung nakita doon na sa pagkahulog ng bata. Nag-dive ako, kinuha ko yung sanggol, and then sinakay sa boat at ni-revive. Nung ako nagising, sabi ko, Panginoon, anong ibig sabihin nito? Kami, babiyahin noon sa Samar, sabi ko, Panginoon, baka meron kang ibig sabihin at sa Samar, meron kang gusto ipakita. Hanggang sa umuwi, nagtatanong pa rin ako sa Panginoon, nanalangin, Panginoon, ano? Hanggang sa, eto na yung mga problema, may mga kinakausap na. May mga inaayos ng mga young people. Later ko lang naalala ang aking dream. Sabi ko, Panginoon, kailangan pala ng mga kabataan ng kaligtasan mo. At yun yung isang damdamin, hindi lang as a parents. Kaya nga sabi ko sa inyo, one time, I think nabanggit ko ito, meron din ako mga anak. Meron pa kaming bunsong lalaki, nag-iisa, na lumalaki na rin. Turning teenager 2 years from now. Lagi binibiro ng mga ate niya. Pero ako ay nananalangin, Panginoon, paglaki ni Prince Nawa, hindi niya maranasan yung mga bagay na naranasan ng ibang kabataan. Lalo na mga kabataan sa labas. Dahil ayoko rin makita siya na isang araw hindi na rin may kinig sa aming magulang, sa mga ate, sa mga payo. It hurts. Kaya nang marinig ko yung mga anak na gento na kinakausap ng magulang at hindi nakikinig, tahimik lang. That's stubbornness. Pinapayuan, hindi sumusunod. That's stubbornness. Kaya dito sa pinakita ko sa inyo sa panahon ni Saul, maaaring ang ating naalala lamang yung kanyang pag-disobey. Pero yung hindi niya pakikinig sa utos, that's number 1, ulitin ko lang. Ang hindi niya pag sunod sa utos ng Diyos, yung kanyang ginawang pagsisinungaling, that's stubbornness. Yung rebellion, that's stubbornness. Yung hindi niya pag-admit ng fault, yun ay katigasan ng ulo na naipon na. Hanggang sa siya ay sinabihan na ni Samuel na hindi mo maalam na ang rebellion ay ginto katulad sa witchcraft. Ang katigasan ng ulo ay katulad ito ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. At kung ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay abomination, then ang katigasan ng ulo ay abomination sa harapan ng Diyos. That's what I'm trying na ito ay ipakita sa ating mga kabataan. Sino ba sa atin, sa inyo, na mayroong desire pa na ang Diyos ay kumilos pa sa kabuuan ng youth ministry? Meron pa bang nananalangin, humihibik sa Diyos? Nawa hindi lang ating Kuya Tim as a youth leader at yung kanyang kumakatuwang na tumatayo rito, dapat kayong lahat pray, sabi ni Paul, without ceasing. Pakanasain ang gawa ng Diyos, ang karanasan ng Espiritu ng Diyos.
Meron pa ba nalalayan ng bagay na ito? Meron pa ba nakakita sa mga mabubuting plano ng Diyos? Na hindi ito kayo. Kung kayo ay nasa libutan o gumagawa ng bagay ng sanlibutan. So, anong ginawa ng Diyos? Sa mga nalalabing mga oras, minuto. Balikan natin Deuteronomy 7:25. Ulitin ko lamang, itong mga carved images, mga idols, ay abomination. Sabi diyan, huwag niyong imbutin itong silver and gold dahil yan ay part pa rin ng idols. Sabi diyan, you will be trapped by it, for it is an abomination. At anong ginawa ng Diyos sa mga idolaters? Punta natin Deuteronomy chapter 8, next chapter. Verse 19, mangyayari na kung inyong kalilimutan ng Panginoon mong Diyos, now listen. Kung inyong kalilimutan ng Panginoon mong Diyos, disregard ninyo. Kaya nga sabi ko sa mga brothers, pabalik-balik, parito, payo, pagtuturo, hindi tayo pinapansin. It's all right. Ano sabi diyan? Ikaw ay susunod sa ibang mga Diyos at iyong paglilingkuran sila at iyong sasambahin sila ay aking pinatutuhanan laban sa iyo. Sa araw na ito, ang Diyos ang nagbibigay ng hatol na kayo'y tunay na malilipol. Kung paano ang bansang nalipol sa Panginoon sa harap ninyo, bansang nililipol ng Panginoon sa harapan ninyo, ay gayon kayo malilipol. Sapagkat hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos. Ang sabi ng Diyos, lipulin ang mga Amalekites, huwag kayong magtira. Ang ginawa ng Saul, kasama ang bayan, sinave si Agag, sinave yung mga best ng mga hayop. Ang purpose daw is para ihandog sa Diyos. Obedience is better than sacrifice. Nawa ito'y makita at maunawaan ng ating mga kabataan sa ating panahon. Obedience is better than sacrifice. Aanhin ng Diyos ang inyong panutpalito sa iglesia, sa mga gawain, kung hindi tama ang ating mga puso, kung mayroong katigasan ng ating mga puso, ay makinig, nagsisinungaling, hindi nagtatapat sa youth leader. Kaya nga, lagi namin ina-advise na kayo ay mag-open, magsalita, learn to speak, learn to share your feelings, ang inyong mga damdamin. Kung kayo ay mayroong pinagdadaanan sa school, sa mga kaibigan sa labas, hindi kasi tayo humingi ng payo sa Diyos. Hindi tayo lumalapit sa mga magagawa. Kapag tayo nakaranas ng pressure sa ating mga peer pressure, yung tinalakay sa last youth camp, hindi tayo nag-open, lumalapit. Anong aking gagawin, Kuya Tim? Anong ang gagawin ko? Kuya Cholo, sa mga elders lumalapit. Sa mga may wisdom sa church. Pero ginagawa natin, sinasarili lang natin. At tuloy sinasabi natin, mahina kasi ako. Totoo naman. Pero kapag ikaw lumapit sa Diyos, sa kanyang payo, yung mahina sa iyo, palalakasin ng Panginoon. Kailan pa tayo matututong lumapit sa mga tagapagturo ng Diyos? See? Sa panahon ng Israel, anong ginawa ng bayan? Ang sabi ng Diyos, inyong pinagpapatay yung mga sinusugo ko sa inyo. Di ba? Yung mga propeta, pinagpapatay ng mga reliyoso sa panahon na yon. Before Christ, yun ang naranasan ng mga lingkod ng Diyos. Maliban sa iba ng mga talagang ibinaw ng Diyos tinayo para dalhin ang kanyang mga pangako. Like Jeremiah. Punta natin ng Jeremiah chapter 1 verse 16. Anong sabi diyan? I will pronounce my judgment. I will pronounce my judgment against them concerning all their wickedness, since they have abandoned me and have offered sacrifice to the other gods and worship the works of their own hands. So ito yung nangyari sa panahon ng Israel ay napapalayo na sa tinig ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, sa panahon na sila ay nagsimula ng magandog sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan at sumamba na, magbigay na ng excessive devotion, panahon, lakas. At nakalimutan nila ang Diyos ng Israel na minsan na nagpalaya sa kanila sa Ehipto, minsan na naghulog ng 10 salot sa bayan ng Ehipto, minsan na nagtanggol sa kanila sa mga kaaway, sa mga kamay ng mga kaaway, minsan na gumawa ng mga himala para sila patawirin sa Red Sea.
Gaano na karami ang ginawa ng Diyos na mabubuti at dakilang bagay sa buhay natin. Hindi ko na mabilang, hindi na ninyo mabilang, hindi natin halos maalala ang maraming kabutihan na ginawa ng Diyos. Then why serve other gods? Hallelujah! Why slumber? Sabi na awit. Ngayon nalaman natin na the end is nearing. Gising tayo. Kasama na tayo mga magulang. Meron din tayong mabigat na responsibility. Kung ito'y nangyayari sa ating mga bata, maaaring tayo rin nagkulang. I can say. Nagkulang sa paalala. Bagamat pwede natin sabihin na ginawa ko, pastor, ang aking makakaya. Pero whether we like it or not, nagkulang tayo sa mga panahon na dapat tayo nagtuturo sa kanila. Ang sabi pa nga ng Diyos sa bayan ng Israel, paggising pa lang sa umaga, ituro mo na, sabi ng Diyos kay Moises, sa inyong mga anak, sa inyong magiging apo, hanggang sa paghiga, pagtulog, hindi matapos-tapos na, pagtuturo, paalala, anak, kumusta na? Baka yung parito sa school, hindi na natin nakakausap yung mga bata, hindi natin natatanong ano nang nangyayari sa school, ano nang mga updates sa inyo. Masyado tayong busy sa maraming mga bagay, mga magulang, and that is true. Kaya yung mga bata ay nalalayo sa kung ano yung dapat na lakaran. Sabi ni Hari Solomon, na bata pa lamang ating turuan hanggang sa paglaki, hindi sila lalayo sa kalooban ng Diyos. Jeremiah 13 verse 9, this is what the Lord says. I have 25 minutes. Sabi niya, to the same extent, I will destroy the pride of Judah and the great pride of Jerusalem. So ito yung nakita ng Diyos sa bayan. Masyado nang nagpalalo yung bayan. Masyado nang naging marunong, mas marunong pa sa mga tagapagturo. At siya nakalungkot. Mas marunong pa sa nagpapayo. As if, sabi ko sa inyo one time, di ba? As if na these young people, itong mga kabataan to ay alam ang lahat ng bagay. Quote and quote, yung lagi sinasabi ng mga magulang natin, anak, papunta ka pa lang. Di ba? At kung ito'y dati natin sa Espiritu, ganun din. Anak, dinadaanan mo pa lang yan, pero dinanas ko na yan by the grace of God. Ako'y nagtiwala sa Diyos, ako'y nagsikap maglingkod, at ako ay iningatan ng Diyos. See? So maaaring kulang din tayo sa mga pagpapatotoo, pagpapakilala ng kalooban ng Diyos. Ano sabi diyan? These wicked people who refuse to listen to my words. So hanggang kailan tayo mag-refuse to listen? Who walk in the stubbornness of their hearts. So yun totoo talaga, hindi yung ulo matigas. Matigas yung skull eh. Pero yung puso talaga yung matigas. Who walk in the stubbornness of their hearts and have followed other gods. What do you mean? Masyado ka lang sumusunod doon sa mga bagay sa lupa, mas maraming panahon doon sa labas, sa girlfriend sa labas, kaysa sa gawain sa Diyos. Right? Kaysa mga kaibigan sa labas, mas marami tayong panahon para maka-online sila. Sino rito yung naka-gaming pa sa online yung mga kaibigan sa labas? Dapat hindi na ganoon. More time to give sa gawain ng Diyos than to play around sa mga kaibigan sa labas. Kaya si Prince ay, habang nasa ganitong stage siya, layo na namin niyang pinapalalahanan. Yung mga nakaraan ay nakalaro niya yung kanyang mga klase. Sabi ko, hindi na ngayon. Tigilan mo na yan. At siya naman ay masanuri na bata. Siya ay sumusunod. So hindi yan magpapabuti sa iyo. Pinapayagan kitang maglaro, it's alright, pero wag ka nang maglaro kasama mga hindi mananampalataya. Dahil dyan lilitaw yung mga words, pagka namatay sa game, ay, di ba, yung mga bad words, yung mga mura, yung mga chat na mga hindi maayos. Who walk in the stubbornness of their hearts and have followed other gods to serve them and to bow. Listen and pay attention. Do not be proud. Huwag na tayo magmalaki sa ating sarili as if alam natin ang lahat ng bagay. No. Wala sa atin nakakalam lahat ng bagay. Only the Lord's. Nasabi ni Pablo, He is the wisdom of the church. He is the righteousness of the church. Hallelujah. Christ is the power of the church. At kung wala sa atin si Kristo, wala tayong kapangyarihan na iharap sa mga kaaway. Kaya pag sinabi ng mga kaibigan sa labas, sunod agad tayo. Sinabi na, ikaw na lang walang partner Kaya dalan-dalan naman tayo. Diba? Para pagbigyan itong mga layo. And then follow other gods to serve them and to bow down to them. Let them be just like
this last, sa King James Version last, kung di ko nagkakamali, no? Sa version ng NSB, o NASB, like this undergarment which is completely useless. So yung isang bahagi ng kasuotan, yung parang belt siya, dahil ang binanggit doon sa King James Version is last, kung di ko nagkakamali, no? Isang uri ng girdle, belt, na ang sabi ng Diyos, katulad nito, na dapat ito ang nagpapahigpit ng iyong damit. Pero dahil sa iyong ginawang kasalanan at pag-reject sa voice of the Lord, then, ito'y magiging katulad ka sa ganung bagay, which is completely useless. Listen and pay attention, do not be proud, for the Lord has spoken. Give glory to the Lord your God before He brings darkness and before your feet is stumbled on the mountains in the dark, and while you are hoping for light, He makes it into gloom. Pinakita na kay Jeremiah yung pagbagsak ng Israel. Bago mangyari ito, bumalik ka sa Diyos. Bago mangyari yung kadiliman para sa iyo, bago ka mahulog, bago ka ma-stumble, tuluyang ma-stumble, balik ka sa kalooban ng Diyos. Balik ka sa salita ng Diyos. Dahil ang Diyos ay minsan ang nangusap. Habakkuk chapter 2, verse 19, woe to him who says to wood, awake! Itong mga idols, itong mga graven images, Saba daw ng mga tao nagsabi, gumising ka, to silent stone, arise. Paano kaya babangon itong mga buto o mga bato? Diba? Na-imagine nyo ba? Hindi naman siguro tayo mga kinder. How the stone arise? How these graven woods, whom they serve, whom they offer sacrifices. Ang sabi ng Diyos, sabi sa tibla sa kanina, the Lord speaks. Sabi niya, I will proclaim judgment. And here is, sa panahon naman ni Habakkuk, na siya ibangon ng Diyos, patuloy ang Diyos ay nangusap sa bayan ng Israel, para ang bayan ay condemn sa kanilang kasalanan sa harapan ng Diyos, until sa time na sila ay makaptive into Babylon, na yun ay resulta ng kanilang katigasan ng ulo. Yet, sabi diyan, it shall arise, it shall teach. Behold. O sa Tagalog kasi pagkasabi doon, isang patanong siya eh, sabi, bumangon ka, itong bato, itong kahoy, magtuturo baga ito? Merong baga itong sasabihin, merong bang itong ipoproduce na anong bagay para makatulong doon sa tao na nagsasacrifice? Ano sabi diyan? Behold, it is overlaid with gold and silver, yet in it there is no breath at all. Diba? Pinakita na ng Diyos, walang buhay itong graven images. Sa Isaiah, may bibig hindi makasalita. May kamay hindi makahawak. May mga paa hindi makalakad. Sa halip na ikaw ang i-carry sa panahon ng kabigatan, yung kayo-kahoy pa i-carry mo. Diba? Ano yung tawag dyan? Parakol, ano yun? Sa panahon natin, karakol. Sayaw-sayaw. At ang nakakalungkot, yung mga, sa panahon natin, yung mga ibang nagbubuhat ay mga lasinggero. Sabi ni Barbanam, serving the Lord without His will. And I pray na hindi ito mangyari, hallelujah, sa kabuuan ng youth ministry, serving the Lord without His will. Hallelujah. Ang aking desire ay maglingkod sa Diyos ayon sa Kanyang kalooban, hallelujah. At ang Diyos na ito na aking paglilingkuran ng aking buhay at lakas ay Diyos na dumirig ng aking tinig. May tainga siya at siya'y dumidirig ng aking mga dalangin. May kamay siya at siya'y umaabot ng aking mga pangailangan. Hallelujah. I am a jealous God. Yan ang sabi ng Diyos. Don't serve any idols. Don't make any graven images. Don't worship them nor serve them. Nor give your time of it. Hallelujah. Ang Diyos ay maninibughuin na Diyos. That's why ang kanyang payo, destroy these images. Dadalahin ko sa Panginoon, Lord, destroy these images. Mga magulang, sabi mga Panginoon, baka hindi na sapat yung prayer request lamang.
Sabi ko, Panginoon, baka yung mga magulang namin ay kailangan ng lumuhod sa iyo at humingi ng habag at awa, alang-alang sa aming mga anak. Baka kailangan nating manalangin. Sabi ni Pablo, praying with all supplication. May daing, may hibik, mayroong paghingi ng awa sa Diyos. Dahil ang aking anak na nakikita ko is very stubborn sa harapan at ayaw ko ang Diyos ay hindi malugod sa buhay niya. Baka kailangan nating dumulog, manalangin, ihibik. Amen! Hallelujah! Upang ang Diyos na buhay, na totoong Diyos natin pinaglilingkuran, ay malugod sa ating kalagitnaan at hindi makapigil sa pagkilos, paggawa sa buhay natin sa uling mga araw na ito. Papasok tayo sa panibagong panahon, sa panibagong mga pagkilos ng Diyos. Sinong kasama ko? Kasama ng mga elders, kasama ng mga diakono, kasama ng mga magulang dito, hallelujah, na mayroon pang buhay na pag-asa, mayroon pang pangako ang Diyos, may gagawin pa ang Diyos na kalakasan, hallelujah. Ang Diyos ay kikilos sa kalagitnaan ng kanyang iglesia. Alisin natin ang mga idols sa ating buhay. Do not be a stubborn. Dahil ito ay pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga kapatid. Sabi ni Jesus, Matthew chapter 6, verse 24, no one can serve two masters. Hindi tayo pwedeng maglingkod sa Diyos. Kasama aawit dito, musicians, everything sa ministry, at the same time paglabas. Iba yung ating hinahanap sa labas, no. You will hate the one and love the other. Hindi pwedeng ibigin yung dalawang bagay. Ibig po ba, mga magulang, lahat tayo, mga kabataan. Sabi ng Satan Diyos kay Joshua, make your decision, now or never. Kay Moises, those who obey God, sila na nasa panig ng Diyos, pumarito sa panig ng Diyos. Dahil ang bayan ay gumawa ng ginito ang guyang baka. At ang sabi ng scripture, they arise and play with the graven images. Nagsasayaw sila, nag-aawit. Wala na ang likod ng Diyos, wala na ang Moises na yan. 40 days and 40 nights. Let's start and build a God na magtatanggol sa atin. At yun ang ginawa ng bayan. At ang Diyos ay hindi nalugod. Who is on the Lord's side? Nauulit ang mga karanasan sa nakalipas. Who is on the Word of God? Sino ang magpapaturo sa Diyos? At yung mga masuwayin doon, sabi ng scripture, nilibing ng buhay, nabiyak ang lupa. And I could imagine those people na nilalamo ng lupa, they cried out, so God, Moses, so sorry, Joshua, Caleb, so sorry. Oh Diyos, Jehovah, sa Diyos aming mga magulang na naglabas sa amin sa pag-aalipin. So sorry, it's too late. Because you have rejected the word, God will also reject you. Hindi ito sabi ng mga lingkod ng Diyos, sabi ng Diyos. You will hate one, you will love another, or he will devote it to the one and despise the other. You cannot serve God at ang sanlibutan. Jeremiah 8:19, behold, listen, the cry of the daughter of my people. Sa panahon na sila ay sinasaway ng salita ng Diyos, natutong umiyak ang Israel. The cry of the daughter of my people from the distant land na sila ay nasa pag-aalipin sa Babylon. Di ba meron doon sabi, how we can sing the Lord's song. Kapag ikaw ay nasa sanlibutan na, mahihirapan ka na ngayon sumamba, umawit, magpuri sa Diyos dahil nakukulong ka na ng sanlibutan. Ang puso mo nahulog na kay Delilah. Hindi mo na kayang iwan, o Samson. Hanggang sa siya ay magapi ng kaaway, mawalan yung lakas. We know the story. Pero siya humingi once and for all. Once again, Lord, isang pagkakataon pa, bigyan mo pa ako ng another chance.
Pero huwag natin hintayin na tayo ay hubaran ng kaaway, gapiin mo na ng kaaway, bago tayo lalapit sa Diyos, Panginoon. Just one more chance. Dahil pwede namang maiwasan yung kung ngayon pa lamang ay susunod tayo sa sabi ng Panginoon. Naalala ko yung one time preaching, Pastor Joe, hindi ko makalimutan yan sa mga youth convention. Sabi niya, lahat tayo sumasampalataya na tayo ay patungo sa presensya ng Diyos sa kalwalhatian. Pero wag mo nang piliin na ikaw ay dumaan sa mas mahirap na daan bago ka makarating sa kalwalhatian kung meron namang mabuting bagay na inahanda ang Diyos. Yes, pwede tayong, sabihin natin, no? Sa biyaya ng Panginoon, pwede tayong doon mauwi in glory. Pero meron tayong mga bagay na mas pinipili natin na tayo nahihirapan kaysa tayo ay nasa mas maayos. Di ba? Lalo na kung magpapamilya. Meron namang mas mainam na kalooban ng Diyos, pero mas pipiliin natin yung complicated, yung problematic. Paano kung yung dulo niyan ay kapahamakan mo? Just like what happened sa nakalipas na mga panahon. Ito ay paulit-ulit na namin pinapaalala sa mga young people. Marami sa mga kabataan na layo sa paglilingkod sa Diyos. Marami sa mga kabataan hindi na makita sa presensya ng Panginoon because of this stubbornness. Anong cry out ng Israel? Is the Lord not in Zion? Is her king not within her? Wala na ba ang Panginoon sa Sion? Hihintayin pa ba natin yung ganong kaisipan na dating sa atin? Wala na ba ang Panginoon sa akin? Wala na yung presensya ng Diyos, wala nang pagkilos ang Diyos sa buhay ko. Anong sabi dyan? Why have they provoked me? Now, sa huling sandali. Ang Diyos dito ay nag-express ng kanyang damdamin. Why have they provoked me? Yung stubbornness ng Israel, ang nagbibigay daan para ang Diyos ay ma-provoke sa galit. Katulad ng sabi ng Scripture, hindi ba ang magulang sa laman? Sabi ni Pablo sa Hebrews, walang magulang na hindi nagdidisiplina sa anak. Amen po ba, mga magulang? Kapag kayo hindi nagdidisiplina sa anak niyo, may problema kayo. Ba? Dahil tayo sabi natin, ito kasi yung sabi na ng batas. Kapag tayo namalo, child yun, Child abuse. Pero hindi yun ang sinasabi ng Scripture. Sabi ni Solomon, huwag mong ilayo ang pamalo sa bata. In a sense, huwag mo ilayo ang discipline. Huwag nyo ilayo yung pagtuturo, yung masaktan ng iyong anak, kung ito yung ikabubutin niya, kung ito yung ikatututo niya at ikalalago niya. Huwag tayong matakot magdisiplina. Ang sabi ng Scripture sa Hebrews, ang mga magulang ay nagdidisiplina, walang magulang na hindi nagdidisiplina sa anak. At yun yung sinabi ni Paul, na ang ating magulang din sa langit ay gayon. As many as I love, I rebuke and chasten. At kung hindi daw tayo na-chasten, hindi tayo nagdisiplina, ano sabi doon? Tayo ay mga anak sa labas. See? Ano sa Tagalog yun? Sa English? Bastard. Kaya ka hindi ka disiplina, kaya hindi ka nakaranas ng pagtuturo, dahil nga ikaw ay walang relasyon. Pero kung ikaw ay bahagi ng pamilya, mga magulang, yung mga bahagi ng ating pamilya, mga kabataan, kaya tayo dinidisiplina ng mga magulang because we are part of the family. And we must be thankful. Dahil ang Diyos sa langit, at ang ating Ama sa langit ay gayon. Kung tayo ay Kanyang iniibig, tayo ay Kanyang pinapalalahanan, pinaparusahan, sinasaway, as the Scripture says. Why have they provoked me with their carved images, with their idols? Ang Diyos ay nag-express ng Kanyang damdamin. Bakit kailangan pa natin i-provoke ang Diyos? Bakit kailangan pa natin sadyain? Diba? One time, sabi ko sa inyo, minsan ang paglayo sa gawain ay hindi na resulta ng mga kahinaan. Take note, mga young people. Ito'y resulta na ng inyong mga sariling desisyon na mas ginusto ninyo ang labas kaysa ang Panginoon ng Diyos na tumawag sa atin. Ito ay mga desisyon na natin. Ito ay mga katigasan ng puso na hindi na natin pinapakinggan ang sabi ng Panginoon. So don't stop saying na, Pastor, kahinaan ko kasi ito. No.
Hindi nagkulang ang Diyos ng kanyang salita. Hindi nagkulang ang Diyos ng karunungan. Hindi nagkulang ang Diyos ng kaalaman sa iglesia. Hallelujah! In Christ, we are complete! Hallelujah! Kinumpleto ng Diyos ang kanyang iglesia in all wisdom, in all knowledge, kung paano siya lalakad in all meekness, in all holiness. Sanctified! Marunong sa lahat ng bagay. Obedient sa Word of God. Pag tinuruan, nakikinig sa mga utos. Pagka sinaway, aamin na ng mali. That's the Word. That's the character of the believers, ng mga anak ng Diyos sa mga panahon na ito. Madaling umamin, madaling panaingan. Madaling kumilala ng kanyang mga pagkukulang. Dahil kung hindi natin gagawin yan, mauulit lagi ang panahon ni King Saul. Ulitin ko ang nangyari kay Saul. Hindi pagsunod sa utos. At yan ay nagmamanifest sa mga kabataan, hindi sumusunod sa utos. Nagsisinungaling. Yan. Stubbornness. Mali na, ayaw pang umamin. Ginawa ni Saul. Ano pa yung ikatlo? Rebellion. Kapag kayo ay nagsimula ng magalit, magtampo sa mga magulang without any reason, that's rebellion. And that is stubbornness. And that is idolatry. At ang Diyos, hindi malulugod. Sabi ni David, kung ako'y mag-iingat ng kasalanan sa aking puso, the Lord will not hear me. Bakit ko pinuntaan ang part na ito? Because I can see it. Sabi ko sa inyo, as an overseer, mga magulang, huwag natin hayaan na ito'y mangyari sa ating mga anak. Huwag niyong hayaan na ito'y gumawa sa ating tahanan. Ulitin ko yung sinabi kanina, and we will close. Baka hindi na sapat yung tayo ay nag-prayer request lamang. Baka kailangan natin tayo mismo ang manikluhod sa Panginoon. Lumuhod, humingi ang habag at awa. Panginoon, kahabagan mong aking anak. Panginoon, iyong ituwid ang aking anak. Kung kinakailangan mong paluin mo siya, Panginoon. Disiplinahin mo siya. Kailangan matuto tayo humingi rin ng pabor sa Diyos. Panginoon, hindi ko na kaya. Yung mga bagay na hindi namin kaya, may magagawa ka. Sino sumasampalataya sa umagang ito? Yung hindi namin kaya, Panginoon, may magagawa ka. Hindi ko kayang bantayan 24 hours ang aking mga anak. Lahat sila ay aking ibinilin sa Panginoon. Lahat sila ay pinagkatiwala ko sa Diyos. However, hindi ko rin iniwan aking sarili na hanggat maaari nagkukulang sa pagtuturo, paalala, pagpapakilala ng kalooban ng Diyos. At yun ang isang factor din na mahalaga na dapat natin ina-exercise, mga magulang. Huwag nating makakalimutan lagi, kausapin man lang, kamusta na ang anak, kamusta na anak, kamusta na ang schooling, kamusta na, sino pang mga kasama mo sa labas? Ano na nangyari sa iyo sa school? May problema ka ba? Magsalita ka. Minsan, yung mga bata kaya hindi nagsalita, naunahan natin ng sermon, ng pagtaas ng salita, ng boses. Kausapin mo natin ng mababa. Kausapin mo natin ng maayos. Anak, alam ko may problema ka. Alam ko meron kami nagdaan. Nakikita ko meron kang kalumbayan. Sabihin mo sa akin. Ang Panginoon din nagsabi sa atin, sa mga napapagod na, come unto me. And I will give you rest, sabi ng Panginoon. Diba? Kapag tayo ay umabot sa dulo ng ating lakas, hindi na natin kaya gawin lahat ng bagay, then lapit tayo sa Panginoon. Kapag tayo ay hirap na, kaya nga sabi ko sa inyo kanina, baka kailangan na natin iiyak ito with supplication sa mga kaso ng ganito, mga kabataan na matitigas ang ulo. Dahil kahit man kami, mga elders, wala rin kami magagawa. Dahil kung ayaw nila magpaturo, then so be it. Diyos, sila ay mananagot sa Diyos sa mga panahon. Kaya, salamat sa Panginoon, sa Kanya pa rin mawilat ang kapurihan. Pasalamat sa Kanya na umaakay sa atin, nagtuturo sa iglesia ito, sa ating lahat, sa mga pamilya, sa mga magulang. At wala akong ibang gusto sabihin kundi, salamat Panginoon. I just want to thank the Lord. And grateful sa Kanyang biyaya na hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan. Pwede natin palapakan ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Let us all stand, tayo magsitayo at aking naniyahan natin mga musician. Bayaan natin na tayo ay magbigay pa rin ng kapurihan sa Diyos.
sa mga magulang. Ibaba natin ang ating mga puso sa Panginoon. Hingin natin ang Kaniyang biyaya. Hingin natin ang Kaniyang pag-akay. Ang kaluguran ng Diyos ay huwag nawang maalis. Panginoon, huwag nawang lumayo ang iyong Espiritu sa amin. If your presence doesn't go with us, we will not leave this place, Lord. Kung hindi rin lang gagawa ka sa amin, hindi na kami makakapagpatuloy pa. Dahil sa aming sarili, we can do nothing, Lord. We can do nothing. Mahina rin kami, limitado rin kami sa mga kakayahan. Hindi namin din alam ang lahat ng bagay. We're just praying, we're just hoping sa iyong biyaya, O Diyos, na patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan. Believing that you're able to do the things na aming pinagkatiwala sa iyo. Panginoon, humihingi kami ng iyong kahabagan, O Diyos. Alam ko na hindi ka lubusang tumatalikod pa sa amin. Hindi mo lubusang tinatalikuran ng iyong mga kabataan. Ikaw ay nagpapakilala lamang that you are greater than these idols. That you are powerful than these things of this world. Na inaakala namin na ito yung the best para sa amin. We're too clingy. Kami ay nagkikling masyado sa mga bagay sa lupa, not knowing na kami ay nagiging matigas sa iyong harapan, O Diyos, sa pagpipilit gawin na ito ay katulad sa pagsamba na sa mga Diyos-Diyosa. That there's no breath in them. Mga graven images na maaaring gawa sa pilak at ginto, yet there's no life in there. Mga bagay sa lupa na aming minsan ay hinahawakan, minsan ay aming mas minamahal, mas iniibig. Ito'y walang kabuluhan sa iyong harapan. Ito'y walang buhay, O Diyos. Ang buhay ay nasa iyo. Ang buhay ay nasa iyong salita. Hallelujah. Ang kapangyarihan ay nasa iyong Espiritu, O Diyos. Nasa iyong presensya. At sa iyong presensya, there is fullness of joy. Panginoon, ipagpatawad mo sa amin kung kami man ay masyadong nagbigay ng excessive devotion, panahon sa mga bagay sa lupa, trabaho man ito, negosyo, hindi na kami makadalo sa iyong mga gawain. Mas gusto namin na gawin ang mga bagay sa lupa kaysa gawin ang mga bagay sa mga makalangit na bagay, O Diyos. Gayong pa man, hindi ka, O Diyos, liko na Diyos na tumawag sa amin para kami pigilan na gawin ang mga bagay na ito'y bahagi din, O Diyos, para kami ay makapagpatuloy sa buhay na ito. Mag-aral, magtrabaho, magnegosyo. Bahagi ito ng mga bagay na meron din kami sa biyaya mo, O Diyos. Pero hindi mo kami tinuruan ng aming buhay ay mamalagi sa mga bagay na ito, na mga bagay na nakikita, sabi ni Pablo, ay matatapos. Ito'y may hangganan. Hallelujah. Yet ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. At yun ay ikaw, O Diyos. Ang iyong presensya ay walang hanggan. Ang iyong salita ay manatili magpakailanman. Ikaw ay aming niluluwalhati, O Diyos, sa buhay namin. Kasama ang mga magulang, mga kabataan, bawat isa nandito ngayon. Kami ay magpupuri pa rin ng magpapasalamat sa iyo, God, who supplies our needs.
nag-aakay sa amin sa panahon na kami mayroong mga trial sa mananampalataya, na umaakay sa aming mga paa, nagbabantay sa aming mga tahanan. Hallelujah! Siya nasa aming harapan, siya nasa aming likuran, siya nasa aming kanan, siya nasa aming kaliwa. Hallelujah! The Emmanuel God with us. Hallelujah! Salamat, Diyos, sa iyong biyaya. Salamat sa iyong mga kalooban. Salamat sa iyong pagkilo. Salamat sa iyong pagtuturo. Salamat sa iyong pag-akay. This world is nothing. Hallelujah! Pero ang buhay sa iyo, ito yung pinakamahalagang bagay na aming tinanggap sa ulit mga araw. Salamat sa iyong pagtawag, O Diyos. Salamat sa iyong patuloy na pagtutuwid. Mahal ka namin, Panginoon. Mahal namin ang ministry. Mahal namin ang isa't isa. Mahal namin ang aming mga magulang. We respect our parents, Lord. We respect each other. We bear one another in love. Hallelujah. Kung kami man tinuturuan, dapat lang kami matuto magpasalamat sa Diyos. Kung kami sinasaway, ay matuto lang din maging mababa at kilalanin ang aming mga pagkukulang. Hallelujah. And then the Lord of heaven, hallelujah, ay gagawa ng mga greater things as He promised. Gagawa siya ng mga himalang bagay. Gagawa siya ng ayon sa kanyang salita. Bless your people, O God. Bless every ministry. Bless the youth ministry. Bless the music ministry. Bless our dear parents, Lord. Mga tatay, mga nanay ng iglesia ito. Pagpalain mo pa kami ng kalakasan, ng karunungan, ng pagkakilala sa iyo, Diyos. Palayain mo pa kami sa lahat ng bagay. Hallelujah. Sa iyo ay aking sinasauli ang lahat. Ibinabalik namin sa iyo ang pinakamainam, mataas na pagkilala. Papuri, pasalamat sa iyo, Diyos, sa kadakilaan, sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Everybody say, Amen.